May mga kwento kasing parang sila ang nagiging kaluluwa ng isang lugar. May isa akong ibabahagi sa'yo. Alam mo, ang mga kwentong ganito, hindi lang to basta pampalipas oras. Para itong mga aral, mga babala na galing pa sa mga ninuno natin. Kaya makinig ka mabuti ha. Oh sige, simulan natin ang ating paglalakbay. Babalik tayo sa isang panahon kung kailan ang isang napakagandang prutas ay kinatatakutan ng lahat. Isipin mo to, Apo, isang puno na hitik sa mga bilog at ginintawang bunga, parang inaakit ka talagang pitasin, di ba? Pero lahat ng tao sa bayang iyon, alam nila na ang paglapit sa punong yan ay parang paglapit na rin sa sarili mong kamatayan. At syempre, nangyari na nga ang kinatakot-takutan ng lahat. May isang dayo, pagod, gutom at walang kaalam-alam sa panganib. Kumain siya ng bunga. At sa isang iglap lang, Apo, ang pagod niya ay naging pangingisay at ang buhay niya kinuha ng lason mula sa puno. Kaya diyan nagsimula ang lahat, yung pangalan mismo ng prutas, nanggaling sa takot na yon. Tinawag nilang lason, isang salita na nagsisilbing babala sa lahat. Huwag susubukan. Naging simbolo na talaga ito ng panganib sa kanilang lugar. Pero teka, ang kwentong ito, hindi lang yan tungkol sa isang puno. Bahagi lang yan ng isang mas malaki at mas malalim na katotohanan. Tungkol ito sa buong kalikasan at sa mga hindi natin nakikitang bantay nito. Kasi naniniwala ang mga ninuno natin na bawat puno, bawat ilog, bawat bundok, may naninirahang espiritu dyan. Mga nilalang na minsan mapaglaro, pero palaging humihingi ng paggalang. At isa sa mga pinakakilala, syempre, ang nuno sa punso. Isang maliit na matandang espiritu na nakatira raw sa mga bundong ng lupa. Alam mo, hindi naman siya masama, pero isa siyang tagasubok. Isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. At yung pagsubok niya, napakasimple lang naman. Hindi siya humihingi ng kung ano-anong alay. Isang simpleng tabi-tabi po lang, sapat na para ipakita ang paggalang mo. Pero mag-ingat ka dahil ang anumang kawalan ng galang, gaano man kaliit, ay may katumbas na parusa. At ito, malinaw na babala. Ang kalikasan, hindi yan basta-basta kinukuha lang. Kapag hindi ka gumalang, pwede kang biglang magkasakit o maligaw ka kahit sa daan na kabisadong-kabisado mo. O yung pinakamatindi, dadalhin ka sa mundo nila kung saan baka hindi ka na makabalik. Sige, ngayon balik tayo doon sa puno ng lason. Dahil ang kwento nito, malapit nang magbago ng tuluyan. Dahil may isang panauhin na hindi nila inaasahan. Bigla na lang, may lumitaw na isang babae. Napakaganda niya pero may kakaiba sa kanya. Para siyang hindi tagalupa. Akala ng mga tao, isa siyang diwata o siguro isang engkantada. Siyempre, ang mga taga-baryo, nagpanik. "Huwag!" sigaw nila. "Lason yan! Mamamatay ka!" Yung takot nila para sa kanya, galing sa sarili nilang masamang karanasan. Sinubukan nilang iligtas siya. Pero hindi siya natakot. Sa halip, gumiti lang siya, pumitas ng prutas, at sa isang kilos na babago sa lahat, marahan niya itong kinurot. Napatigil ang lahat, Apo, bawat hininga, napigil. Ito na ba ang katapusan ng magandang diwata? Sasapitin din ba niya ang nangyari sa manlalakbay? Pero hindi, kinain niya at ang mukha niya nagpakita ng purong sarap. Ang lason, wala na. Sa isang kurot lang, yung dating kamandag naging katamisan, isang himala. At kung titingnan mong maigi ang isang bunga ng lanzones ngayon, makikita mo pa rin doon yung maliit na marka kung saan niya ito hinawakan. Isang paalala na hindi nawawala na ang kalikasan kapag iginalam mo, nagbibigay ng biyaya. At alam mo, ang alaalang yan, hinding-hindi nalilimutan. Ang totoo niyan, binubuhay at ipinagdiriwang pa nga hanggang sa ngayon. Taong-taon, isinasabuhay ang kwento ng biyayang iyon sa pamamagitan ng Lanzones Festival. Hindi lang ito pasasalamat sa masaganang ani, kundi pasasalamat sa himalang nangyari sa ilalim ng puno. Siyempre, sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang version ng kwento. May kwento ng Diwata, may kwento tungkol sa mag-asawang humiling ng anak, meron ding kwento tungkol sa Biryang Maria. Pero lahat sila,
iisa lang ang puso. Pasasalamat para sa isang himala. Ngayon, baka isipin mo, Lola, mga lumang kwento lang yan. Pero alam mo, Apo, ang mga aral nito, parang mas kailangan pa nga natin ngayon. Isipin mo, yung punso ng nuno, hindi na lang yan buntong ng lupa. Ito na ang bawat gubat na pinuputol para sa mga bagong gusali. At yung regalo ng diwata, hindi na lang isang prutas. Ito ang lahat ng halaman at hayop sa paligid natin na nanganganib ng mawala. Yung babala ng mga espiritu, isa na itong panawagan na alagaan natin ang kalikasan. Ang mga alamat na ito, hindi lang to palamuti, Apo, para itong mga mapa. Mga mapang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may paggalang sa mundong ito. Isang aral na tila nakakalimutan na natin. Kaya iwan ko sa iyo ang tanong na ito. Sa abala nating buhay, sa mundo nating puno ng teknolohiya, sino o ano kaya ang mga tagapangalaga ng ating panahon na hindi na natin pinapansin o pinapakinggan? At ano kaya ang magiging parusa kapag tuluyan na nating binaliwala ang kanilang mga bulong? Pag-isipan mo yan, Apo.